So nasa incommunicable attributes pa rin tayo sa ating pag-aaral, sa ating study on the doctrine of God. And now we are going to look at the uh, attribute of immutability, which is simply the attribute that negates all kinds of changes in God. So sa ibang salita, pag sinabi natin na immutability, ang sinasabi natin ay ang Diyos ay hindi nagbabago. And to give a more formal definition, when we say immutability, we are referring to an incommunicable attribute of God. Incommunicable meaning it bears no resemblance with creatures dahil tayo ay nagbabago bilang mga nilalang. So it is an incommunicable attribute of God whereby any attribution of change in God's being or essence is negated. So pag sinabing immutability, ang tinutukoy natin ay yung being ng Diyos o yung essence ng Diyos. So that it is God's essence is an immutable essence, hindi siya nagbabago. And this is a Catholic doctrine, small letter C. Hindi ibig sabihin na Roman Catholic doctrine, although Roman Catholic affirms this as well, since this is something that is shared across Catholic Christian traditions from the patristic, the medieval, and the Reformation period, and it has been formally confessed in the Reformed Confession that God is immutable. And as a Catholic doctrine, although nagsimula siya sa patristics being affirmed, but later it acquired what we may call a philosophical but useful language kung saan tinatawag yung being ng Diyos as actus purus or pure acts. So ito yung philosophical but yet useful language for us to understand the doctrine of God's immutability as it is expressed in Scripture and also as demanded by reason. So, anong ibig sabihin that God is pure acts or actus purus? So, medyo nadaanan ko na ito nung nakaraan. Pagka sinabi natin na acts, so pag sinabi natin na actuality, ang tinutukoy natin dyan ay yung kalalagayan o yung state of a thing that is fully realized, not merely possible. So ibig sabihin na fully realized, not merely possible, and it is distinguished from what we may call potential. Binanggit ko nung nakaraan, sa atin na mga nilalang, lalo na sa atin na mga tao, kapag sinabi na mayroon tayong potential, we regard it as a compliment. And what is meant by potential is the capacity of a thing. It is the capacity of a thing to develop into a different state. So, di ba yun din naman yung gamit natin sa salitang potential. Ibig sabihin, meron siyang pwedeng kapuntahan na wala pa siya doon. Although the things that may lead that person there, nandoon na sa kanya, pero the fact of the matter is wala pa siya doon. Meron siyang estado, there is a state of being na pwede pa siyang tuluyan
kapuntahan after he undergoes a becoming, a transformation, a change. So yun yung potential. And kapag ka yung potential yung isang bagay na hindi pa actual. So yun yung kaibahan ng actuality. So yung actual na at saka yung potential pa lang. Pag sinabi na ang Diyos ay pure acts, ang sinasabi natin ay wala siyang potentiality. So we are denying potentiality in God, not only in reality but also in principle. In principle. So walang potential ang Diyos. Hindi siya pwedeng mag-develop, hindi siya pwedeng mag-undergo ng change so that he would be in one state at mapupunta siya sa ibang state. So, state of being. So, maalala ninyo nung pinag-aralan natin yung aseity, sinabi natin doon na ang Diyos ay pure being. Bagamat tayo mga tao, tinatawag natin yung sarili natin na human beings, pero sa totoo lang, hindi tayo pure being kasi we are being and becoming. So, nagbabago tayo, may nag-undergo tayo ng changes, yung potential and actuality. Ang Diyos walang ganon. He is pure being. So ganoon din yung idea ng pure acts. And the reason for that is because a change in a state of a perfect being, kapag ka yung perfect being, which is yung affirmation natin na ang Diyos ay perfect being, in-affirm natin ang Diyos is that being of which no greater being can be conceived of. Ibig sabihin, perfect siya. Therefore, hindi siya, kung siya ay magbabago, any change in him would be a motion towards progress. Ibig sabihin, mag-i-improve siya. Which is impossible if he is already a perfect being. Kung nasa state na siya ng perfection, wala na siyang kakapuntahan that would even be more perfect. Or it would be regress, which entails na mawawala yung kanyang perfection. So that is why sinasabi yung doctrine ng immutability in relation to the idea that God is pure act, wala na siyang kakapuntahan na state of being other than what He is in His being. Now, itong doctrine of immutability, ito ay katambal, ito ay hindi mahihiwalay doon sa ibang mga attributes niya na pinag-aralan na natin. For example, pinag-aralan na natin yung God's aseity, because we remember that when we affirm God's aseity, pinapakilala doon na ang Diyos ay siya yung siya ay kompleto sa kanyang sarili at therefore siya lang yung pwedeng maging creator ng mga dependent beings, dependent creatures. Kasi siya ay hindi dependent, siya ay independent. Hindi siya dependent sa kahit anuman para sa kanya. He is not dependent on anything for his being as an explanation for his being. Pero kung siya ay nagbabago, well, then that which can change or be moved cannot be the explanation for all changes and motion in creation. So 'di ba yung tanong na yung regress, saan nagmula, bakit merong motion sa mundo, saan nagmula lahat ng paggalaw, ina-attribute sa Diyos na hindi gumagalaw in a sense. Mamaya lilinawin ko yun, ililinawin ko yung idea ng hindi gumagalaw. Pero ang tinutukoy ko dito, yung idea that of the unmoved mover, the source of all motion,
must be an unmoved mover. Kasi kung siya mismo ay subject din ng change, then kailangan niya ng explanation. Kung siya mismo ay he is also moved, kailangan niya ng mover. And that would be an infinite regress. So merong Diyos na masigit pa sa Diyos. And also, yung immutability, it is congruent with God's simplicity. So napag-aralan natin yung idea that God is without parts. Hindi composition ang Diyos. Ang Diyos ay hindi binuo mula sa mga iba't ibang piraso, iba't ibang mga piyesa that makes up God. So, napag-aralan na natin yon, may mga reason why we affirm the doctrine of God's simplicity, and it is related also to immutability because that which has parts has in principle a potential. Even if not in actuality, meron siyang potential. So for example, yung mga bagay na may parts, it can be rearranged, reassembled, pwede kang mag-separate ng mga parts, and therefore, these are things that are at least potential in God. Kung meron siyang mga parts, because pwede siyang i-separate, pwede siyang i-rearrange, pwede siyang i-recompose, and that would compromise the doctrine of simplicity because and immutability. So, ito yung definition natin. Ngayon tignan natin yung biblical support for affirming that God is immutable in His essence. So of course, we know that Scripture abounds in its testimony of God's immutability. So isang bagay ito that is regularly affirmed in Scripture that God is unchanging. So for example, in Psalm 102 verse 25 to 27, of old you laid the foundation of the earth, and the heavens are the work of your hands. They will perish, but you will remain. They will all wear out like a garment. You will change them like a robe, and they will pass away. But you are the same, and your years have no end. So makikita natin dito yung idea ng eternal God that transcends all the changes in creation, although He Himself brings changes, all the changes and all the motions in creation. So yung sinabi dyan na you are the same and your years have no end, pero yung creation, they wear out, and it is God who changes them like a robe, and they will pass away. So merong contrast between creation na merong mga pagbabago, may pagkaluma, merong paglipas, pero yung ang Diyos ay nananatiling pareho, same, nananatiling hindi nagbabago, at as well as the eternality which is related also to His immutability, as we shall later see. And then it is affirmed in Malachi 3 verse 6, and we are going to return to Malachi 3 verse 6 later, pero mababasa natin sa Malachi 3 verse 6 kung saan sinabi na, "For I, the Lord, do not change. Therefore you, O children of Jacob, are not consumed." So we will return to this passage for context, pero pinakita dyan, sinasabi dyan ng Panginoon na hindi siya nagbabago. And it is interesting na pinag-aralan natin yung pangalan ng Panginoon na Lord, capital L-O-R-D, at nakita natin doon yung idea nung I am, which is, nung pinag-aralan natin ito, it speaks of God's covenantal dealings with men. It is His covenantal name, but also it shows that God is, yung mga pinag-aralan natin, self-sufficient, that God is simple. So napag-aralan na natin yung how the name of Yahweh points to those attributes
of His transcendence. So, and sinabi din dyan na dahil sa kanyang pagiging I am, yung kanyang Lord, it also shows His immutability. I, the Lord, do not change. Hindi siya nagbabago. And then in the New Testament, we have a statement by James, kung saan sinabi dito sa James 1 verse 17, every good gift and every perfect gift is from above, coming down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow due to change. With whom there is no variation or shadow due to change. So wala siyang pagbabago, even a shadow due to change. Hindi nakikita sa Panginoon. Ibig sabihin, yung kanyang being, yung kanyang essence, it does not accept any slight change. Wala siyang pagbabago kahit na small variations, kahit na just a turning of a shadow. So hindi nangyayari yun sa Diyos dahil siya ay hindi nagbabago. And then in Hebrews 6 verse 13 to 18, Hebrews 6 verse 13 to 18, for when God made a promise to Abraham, since he had no one greater by whom to swear, he swore by himself, saying, surely I will bless you and multiply you. And thus Abraham, having patiently waited, obtained the promise. For people swear by something greater than themselves, and in all their disputes an oath is final for confirmation. So when God desired to show more convincingly to the heirs of the promise the unchangeable character of His purpose, He guaranteed it with an oath, so that by two unchangeable things, in which it is impossible for God to lie, we who have fled for refuge might have strong encouragement to hold fast to the hope set before us. So sinasabi dito na pinapakilala dito yung konteksto ng mga tao, tayo bilang mga tao, if we enter transactions with men, lalo na kung meron siyang nature ng covenant or at least a contract, the reason why we do that, nilalamnan natin yung mga pangako natin ng mga penalties is because we could not be sure whether this person who is promising to us now will be the same person pagdating na ng singilan ng usapan, di ba? Pwedeng nung una, seryoso talaga siya doon sa pinangako niya, pero kalaunan ay nagbago na siya. That's why he would not follow through his commitment. Kaya nagkakaroon tayo ng mga contracts and covenants para mas siguruhin na sa kabila ng pagbabago, gagawin pa rin at gagawin yung commitment ng isang tao. Pero ang Diyos, sinabi dito nung siya ay nangako kay Abraham, he swore an oath by himself. Kasi wala siyang mas mataas na apila. Walang mas mataas na korte para habulin ang Diyos dahil kung merong ibang kung yung mga korte nagbabago, ang Diyos hindi nagbabago. So that He Himself, meaning who He is in His being, at saka yung kanyang oath, yung unchangeable character ng kanyang purpose, doon yun yung dalawang bagay na ang Diyos ay nanumpa. Because there is no higher guarantee for the promise of God than the guarantee of who He is in terms of His immutability. And nakikita na natin dito, although I will drive it home even more later, that immutability is a source of confidence for us as believers. That God will stay true to His covenant promises to us.
And then, hindi ko nababasahin yung mga analogies dyan, but we know that in the scriptures, one of the most frequent analogy for who God is that He is a rock. So, hindi talaga si Dwayne Johnson yung the rock. It is the Lord who is the rock of the believers. Tayo yung nagbabago, pero meron tayong masasandigan na hindi nagbabago. Of course, that is an analogy because we know that a rock also can undergo changes, but it is the closest analogy that we could get kapag inisip natin yung isang bagay na hindi nagbabago kahit anong paglipas ng panahon. God is the rock. And in those contexts where David wrote a psalm speaking of God as his rock, makikita natin na ang konteksto nun ay therefore masasandigan niya ang Diyos dahil hindi siya nagbabago. So both from these affirmations of the scriptures and the harmony of the classical attributes of God and its conformity to plain reason, we know that through history, Christians have always believed until recently that God is immutable. Now, may mga clarifications dito. Pag pinag-usapan natin yung immutability of God, there are certain clarifications that we must say. Una, when we speak of immutability, and this is especially important kasi ginagamit natin yung mga terms na, for example, kapag nandun sa konteksto ng may motion sa mundo at may changes sa mundo, and therefore you need to look for the origin of all changes and motion at babalik ka sa Diyos at ang Diyos siya yung hindi namumove. He is the unmoved mover as he is spoken of sa classical theology. He is the unmoved mover. Ngayon ang idea ngayon na parang lalabas is, ibig sabihin, hindi gumagalaw ang Diyos. He is just eternally static. He is just eternally immobile. And lalong-lalo na kapag kinabit natin doon sa idea sa scripture that God is a rock, and we know that a rock does not move. Hindi siya gumagalaw. It is just a static thing na hindi gumagalaw. But that is not the case. God's immutability is not static. Kaya nga mahalaga na nagsimula tayo dito sa doctrine of God's aseity, which affirms that God in Himself, ibig sabihin in Himself, He is fullness of life. So hindi dead ang essence ng Diyos, but fullness of life, fullness of eternal acts or eternal activity within His eternal being. So hindi ito nangangahulugan na ang Diyos ay immobile or static, kung hindi He is eternally active in the fullness of His perfections. No, kagaya ng sinabi ko, we apprehend it, hindi natin maiintindihan because God will always remain incomprehensible to us. Pag na-comprehend natin, hindi na sa Diyos. So hindi natin fully mako-comprehend how something could be fullness of life and yet unchanging, but that is God's being. That His unchanging, immutable essence is immutable in its complete and perfect fullness of life and activity. So yun yung immutability that we affirm. So hindi ibig sabihin ng immutability na halimbawa pag sinabi na hindi ako nagbabago,
at ninegate mo yung changes sa akin, edi nakatayo na lang ako at static na lang ako. So hindi ganoon ang Diyos. He is eternally active in the completion and perfection and fullness of His being. Kaya nga siya yung source ng lahat ng mga ng lahat ng bagay, precisely because He is complete and fullness of life. And isa pa is that immutability does not mean God cannot relate creation to Himself. And ito yung motive ng maraming mga modification ng doctrine of God, dahil iniisip nila, pag inaffirm yung classical theism, it means that God cannot relate us to Himself, that we cannot have a relation to God. But the truth is, ang ina-affirm ng immutability is that God relates creation to Himself. Nire-relate niya yung creation sa kanyang sarili. In fact, just by creating, creation is eternally related to God in a relation towards God. But it is in such a way that all changes are found in creation. Ibig sabihin, sa relasyon natin sa Diyos, ang lahat ng pagbabago ay matatagpuan sa creation. Hindi sa essence niya. Hindi sa being niya. So hindi ito walang mutual reciprocity doon sa relasyon natin sa Diyos, kung saan binabago tayo ng Diyos at binabago rin natin siya. So otherwise that would compromise God's immutability. So hindi yung ating pakikitungo sa Diyos is not in such a way that we alter His being, that we modify His being, that we lead Him from one state into another state kung saan wala pa siya before. So that is why sa mga ini-illustrate nito, especially doon sa Eastern tradition, doon sa which is ginamit na natin ng ilang beses rin na analogy, although imperfect analogy but still a working analogy ng yung araw at saka yung relasyon ng araw sa lupa. So sa experience natin, yung ating relasyon sa araw pabago-bago. So iba-iba yung casting ng shadow, iba-iba yung nararanasan natin in terms of warmth, heat, brightness pagdating doon sa araw. Tapos minsan nawawala sa paningin yung araw, gumagalaw yung araw, and in fact we even speak that way without correcting each other. So sinasabi natin na sumikat na yung araw, lumubog na yung araw, pero sa katunayan, lahat ng pagbabago ay nagaganap dito sa lupa, di ba? Nagaganap dito on our side rather than on the sun. Of course, the sun is not immutable in the sense that God is immutable, but this is a working analogy na ang mga pagbabago ay hindi nagaganap doon sa essence ng Diyos. Hindi dito yung pagbabago, kung hindi nandito sa side natin, yung pakikitungo natin doon sa essence ng Diyos. So God relates creation to Himself, but in such a way that all changes are found in creation. And what changes are His external works. And creation is included in the external works of God. Yung tinatawag na ad extra works of God. Yung external works of God. So yan ay lahat ng pagbabago ay nagaganap dito at sa kapahayagan ng Diyos. How He reveals Himself doon sa mga tao. So revelation.
So yun yung ibig sabihin. So immutability does not mean God cannot relate creation to himself. And thirdly, immutability permits a phenomenological and mali yung anthropological, it should be anthropomorphic language. So hindi ibig sabihin, so ang Diyos ay immutable, pero dahil siya ay ipinakitungo niya tayo sa Kanya, at dahil doon, we can accept an anthropomorphic or phenomenological way of speaking about God. Anong ibig sabihin nun? Yung binanggit ko na kanina, hindi natin kinokorek yung isa't isa kapag sinabi natin na lumubog na yung araw, sumikat na yung araw, because that is how we first perceive it. That is certainly how we experience it. Mas na-experience pa natin yung pagbabago ng mga araw kaysa yung pag-ikot ng mundo, di ba? Hindi man natin na-experience na umiikot yung mundo natin. Ang na-experience natin, nagbabago-bago yung pakikitungo sa atin nung araw. And it is the same with God. So, and the scripture itself speaks about God, perhaps even more predominantly in a way of phenomenon, in a way of anthropomorphism. So, for example, pag binasa natin yung kasulatan, pagka nabasa natin na galit ang Diyos, so parang ang dating is kanina hindi siya galit pero ngayon galit na siya. So parang ang idea ay as God relates to creation is meron tayong nababago sa kanyang essence. Now, babalikan natin ito pagdating natin sa impossibility, pero ang gusto kong puntuhin dito sa ngayon is that we can speak about God in by way of a phenomenon without saying na talagang nangyayari yon sa essence ng Diyos. So, makikita natin that we will deal with this more on the doctrine of God's impossibility, but a sound hermeneutics should distinguish between drama and dogma. So dapat pag-ibahin natin yung drama at saka yung dogma in one sense. So hindi naman yan strict na walang dogma sa drama, pero ang point dito, pag sinabing drama, ito yung historical unfolding ng mga purposes ng Diyos sa scriptures. Tapos yung dogma, ito yung theology proper. Ngayon, sa theology proper, makikita na ina-affirm natin yung immutability, pero pag tinignan natin yung unfolding ng history, we can speak in such a way that God is involved in that historical unfolding without saying that it is proper to God's essence. So, halimbawa, kasi isipin ninyo, kung ito ay hindi natin i-distinguish, maraming mga affirmations patungkol sa Diyos ang hindi magme-make sense. So for example, pagbukas mo pa lang ng Biblia, makikita mo ang Diyos na hinahanap niya si Adam. Di ba ang theology proper sinasabi na omniscient ang Diyos. So hindi niya kailangang hanapin si Adam. Pero sa drama, because he is involved, he is revealed to us in such a way that he participates in the historical unfolding, kaya makikita natin na hinahanap niya ang Diyos. Pagdating sa Genesis chapter 6, sinabi doon na nagsisi ang Diyos, na nilikha niya yung mga tao sa lupa. And then you compare that again with the reality that God has an immutable decree. Pero bakit niya pinagsisihan? Hindi ba unchanging decree niya naman 'yon? Unchanging eternal decree niya 'yon. And then you will confuse the dogma with the drama. And interestingly, si Moses mismo ang nagsabi na ang Diyos ay hindi nagsisisi. Just a few books after writing Genesis, sa Numbers, sinabi niya na ang Diyos ay hindi nagsisisi, whereas
doon sa narrative niya sa Genesis chapter 6, sinabi na nagsisi ang Diyos na nilikha niya ang mga tao sa lupa. So, merong distinction ng drama where God is revealed uh, as though in an anthropomorphic way, that seemed that he is that seemed that he changes with the unfolding of history. But in terms of theology proper, alam natin na ang Diyos ay hindi nagbabago at ang lahat ng pagbabago ay nasa side ng creation at ng kanyang revelation. So that's immutability, and just to end it on this on a practical note, by way of a application, ang kahalagahan ng isang consistent na pinapakitang kahalagahan ng scripture pagdating sa doktrina ng immutability ng Diyos is that God's covenantal faithfulness rests on his immutable being and immutable and eternal purposes or decree. Sa Malakay chapter 3 verse 6 kung saan sinabi na I the Lord do not change, therefore you are not consumed. Kinakausap doon yung mga Hudyo who had been covenant unfaithful in the covenant under the old covenant, pero tinatawagan silang magsisi at tinatawagan sila na manumbalik dahil ang Diyos ay hindi pa tapos sa kanyang mga pakay para sa Israel. At ang kumpiyansa na ibinigay sa kanila ay yung katotohanan na bagamat unfaithful sila, ang Diyos ay mananatiling faithful dun sa kanyang tipan. Gagawin niya yung kanyang ipinangako sa ilalim ng lumang tipan, which we know is to bring a Messiah in the world through the line of Abraham. So gagawin niya yon dahil hindi siya nagbabago and his purposes are unchanging. And it is a great comfort for us na yung mga pangako sa atin ng Diyos ay hindi nagbabago. At ang dahilan nun, dahil ang Diyos ay hindi nagbabago. Now, that is important na may purpose ang Diyos sa covenant mula pa sa pasimula. So that when you read, for example, the book of Exodus, tapos sabi doon, 'di ba, na iko-consume na niya yung bayan ng Israel at wala na siyang ititira. There seems to be an idea na nagre-relent na ang Diyos sa kanyang covenantal purposes at hindi na makakarating sa Messiah. But that is not true. That is how it was revealed in the progress of God's in the unfolding of God's purposes. Pero alam natin na sa theology proper, ang mga decrees ng Diyos ay eternal at immutable, hindi siya nagbabago. So in-explain ko na rin sa Hebrews 6 verse 13 to 18 na yung immutability ng Diyos, this is the highest ground of our covenant assurance. The reason why we hold on to the unchanging promises of God na hindi niya babaguhin yung kanyang mga pangako sa kanyang tipan is because God swore by Himself. There is nothing by which God could soar that is higher than Himself, and because the only unchanging ground for the fulfillment of all of His promises to us in Christ is His own immutable being. And it is also a comfort as we have it in the example of David na yung immutability ng Diyos ay nangangahulugan na He is a sure object of our trust. Mapagkakatiwalaan natin siya dahil hindi siya nagbabago. Hindi siya nagbabago sa kanyang katangian. So that is the doctrine of God's immutability. Okay, so sa incommunicable attributes, I think meron na lang tayong dalawa na natitira. That would be eternity and also impassibility. Any question or thought?
yung drama, di ba, laging anthropomorphic. Tapos yung dogma always relates to God's essence. Yung tanong ko, up to what extent tayo pwede mag-theologize sa drama? Kasi halimbawa, yung si Moses nag-pray, tapos bago yung isip ng Diyos. So yung maraming Christian, therefore, prayer is powerful. Parang doon sila nagtutuwa ng conviction. So parang hanggang saan tayo, or pwede ba yun, na nagtutuwa tayo ng estimation natin ng Christian duty and even who God is doing sa prayer. Medyo balikan ko to, no, kasi gusto ko lang, ginamit ko lang to, itong dalawang term na to, kasi madali siyang tandaan, kasi magkatunog, drama sa dogma. Tapos sinusundan ko si Michael Horton, who also used this distinction. Pero ang tinutukoy natin dito sa dogma specifically ay yung theology proper. Pag sinabing theology proper, ito yung ating proper distinction of who God is, di ba? What God is. So kasama diyan yung attributes, etc. na dinidistinguish natin doon sa drama. Kasi halimbawa, kapag we want to describe God's essence, tapos hinugot natin sa drama, ang makikita natin, una, God is temporal, hindi eternal, hindi siya timeless, meron siyang succession of moments. God is material, or at least hindi siya simple. Dinidescribe siya many times sa Bible na may kamay, may mata, may kung ano-ano pa, di ba? So, God is possible and mutable. So, kagaya ng sinabi mo kay Moses na nagbagong isip ng Diyos, tutupukin na lang pala niya yung Israel. Tapos nanalangin si Moses, nagbago ilot isip ng Diyos. So, possible siya or mutable kasi nagbabago siya. Pero then it would contradict yung mga proper statements tungkol sa Diyos that we have both in the scriptures and as a demand of plain reason. Kaya either sabihin natin na contradicting yung Bible or i-distinguish natin, di ba? And sa maramit, sa mga Orthodox and evangelical Christianity, of course, dinidistinguish naman nila. Yung iba, ang nangyayari sa iba, namimili sila. So, halimbawa, siyempre, deny nila to, pero i-affirm nila to. So, yung mga ganon. So, hindi nagiging inconsistent yung biblical interpretation. So, halimbawa, so going back to dun sa tanong mo specifically, so halimbawa, sa drama, I think okay lang na i-preach natin yun in that way, that God, yung panalangin natin ay sinasagot ng Diyos, di ba? Lagi naman natin yun naririnig, na sinasabi natin na pwede nating sabihin na halimbawa, kung hindi ako nanalangin para dito, hindi ito mangyayari, di ba? Pwede natin yun sabihin. Pero pagdating sa theology proper, naiintindihan natin na pwede natin balikan yung storya ni Moses, tapos naiintindihan natin na ang eternal purpose talaga ng Diyos ay dalhin yung Messiah sa mundo after ng kasalanan, at therefore yung kasaysayan ay susulong so that yung nation ng Israel na inilabas sa Ehipto ay mapupunta sa Israel bilang katapatan niya sa pangako kay Abraham na doon manggagaling yung Mesiyas. Pero nung sinabi ng Diyos na tutupukin niya sila dahil sa kasalanan, pero hindi niya tutupukin dahil sa panalangin ni Moses, ang pinapakita doon, di ba, yung eternal decree ng Diyos. Ibig sabihin, yung hindi niya nagbabagong layunin, itinatalaga niya parehas yung means at saka yung ends. So, pwede natin sabihin na kung hindi na lang, kasi yun yung nabasa natin sa Exodus, kung hindi na nag-intercede si Moses, hindi talaga pupunta yung Israel doon sa bayan.
Pero purpose ng Diyos na dalhin sila sa bayan, kaya itinalagan niya rin na manalangin si Moses. So, I think meron lang nai-inform properly yung interpretation natin doon sa drama. Spokesman lang, spokesman. Ba't yung ano, di ba, ang Diyos ay spirit. Pero nung nag-assume si Christ ng flesh through incarnation, di ba yung parang a sense of changing? Hindi siya His being? hindi siya change sa divine essence. Walang nadagdag doon sa essence ng Diyos. So hindi anong tawag dito? Hindi yung human nature ay hindi nag-modify ng kahit ano sa essence ng Diyos. So he remains the eternal immutable essence. Pero yung person ni Christ nag-assume ng human nature. So eternal pa rin yung person ni Christ, pero in the unfolding of history, sa the specific point ng kasaysayan sa history ay yung person ni Christ ay nag-assume ng human nature. And then for all eternity na, in this side of eternity, na the Son, the person of the Son is God and man sa atin. So hindi siya eternally God-man in the sense na na He has always been incarnate. So kaya nga siguro sa eternity mas mapag-aaralan natin yung eternity ng Diyos at saka yung unfolding ng kasaysayan. Kasi sa essence ng Diyos nung walang kaibahan yung pag-decree niya at saka pag-will niya. So walang kaibahan nung dinikri niya kasi nga ang Diyos timeless, di ba? So yung kanyang eternal willing, yung isang eternal willing niya, winil niya na mangyari lahat ng mga bagay. So isang act lang yon, pero yung unfolding niya sa creation, yun yung nasa loob ng time. So, kaya magkaiba talaga yung being ng Diyos sa atin. Wala siyang time, He is not, yung essence niya ay hindi bound sa time, pero tayo nasa time. Pastor, yung how would you classify yung experience ni Christ? Ano yan? Dapat mo lang limitahan na yun. In terms of experience, merong manifold changes of experience dun sa existence niya as human. Pero dapat mo bang palaging ihiwalay na dun sa essence niya sa pagka-Diyos, even in terms of experience, walang bago o lumang experience sa kanya. Tama ba? Ganun ang pag-isip. I think a good question yun, pero I think doon talaga tayo titigil doon sa mystery ng incarnation. Kasi nga, pagka sinabi natin na Christ is human, sinasabi natin that He is a creature. Na creature talaga yung kanyang humanity, di ba? So, pero pag sinabi natin na Christ is God, kinikilala natin yung kanyang eternal person na nagpo-possess ng fully and completely ng divine essence, and that is eternal. So, paano natin ma-explain yung experience ng iisang person who is both eternal God and time-bound creature? I think doon talaga tayo titigil doon sa hiwaga nun. And kagaya nga yun nga yung pinag-aaralan natin, pagdating doon sa hiwaga,
titigil tayo doon with a sense of awe na hindi talaga natin siya maunawaan. So, use further clarifications na my end. Let's say po na, and curious question lang po pa. What if we deny the doctrine of immutability and let's say God is mutable himself? How will it affect the other attributes na like his omniscient or sovereign, omnipresent, and such? So, I think kasi meron niyang sinabi na yung isa kong binasa, ang sabi niya, yung immutability ng Diyos ay yung parang sa mga attributes ng Diyos. So, analogy lang ulit ito, ay parang ito yung enamel ng mga attributes. Or pwede nating sabihin, ano bang ibang, yung enamel o yung glue, yung glue ng mga attributes, parang gano'n. Of course, that's speaking in such a way na parang inassemble lang Diyos. Pero just, ang point lang doon, lahat ng mga attributes ng Diyos, kung siya ay mutable, hindi natin mapagkakatiwalaan. Kasi pwede siyang magbago. So pwede siyang magbago. Halimbawa, kasi may mga, doon sa mga personal theism, yung mga yung mga personalistic na view sa Diyos, kasi nga ina-affirm din nila yung ina-affirm nila yung iba't ibang mga attributes ng Diyos. Let's say yung immutability. God does not change. Tapos pag titignan mo yung history sa scripture, parang nagbabago-bago siya, di ba? Yun nga, nagbago isip niya, nagbago yung damdamin niya. So, ang sinasabi nila, immutable siya, pero once nag-enter na siya sa creation, because they don't want to deny it, alam nila na this is an orthodox Christian doctrine, pero once na nag-enter sila sa creation, naging mutable na siya para magkaroon ng talagang mutually reciprocal relationship sa tao, sa creation, kung saan binabago niya tayo, binabago rin natin siya. Pero ang inilalagay nila na higher, kumbaga yung explanation nila is sovereign naman siya doon sa mutability niya. Like halimbawa, parang sovereign ang Diyos kung ano yung i-allow niya na pagbabago sa Kanya. So, iniluklok yung sovereignty doon sa immutability, so that para masabi nila na, yes, we affirm God is immutable. So kung may pagbabago siya, hindi siya binago ng creation. Siya ang nag-decide na magbago. Hindi pa rin siya source ng confidence, because the truth of the matter is God will changes in Himself. So paano pa rin natin siya pagkakatiwalaan, halimbawa, natutuparin niya yung kanyang mga pangako if He can sovereignly change His essence. Like pwede niyang sabihin na hindi na rin ako loving. He can sovereignly modify Himself. So kaya nga dinugtong doon sa Hebrews 6, di ba, yung unchanging ang Diyos, and it is impossible for God to lie, kasi impossible siya na mag-change. So tama ba? Nasagot ko ba yun? But yung mga yan po yun about sa eternity, was the means and ends. Qualification natin na what does the human decision making play in this scenario? So ngayon, papasok tayo doon sa ibang doktrina dyan, kaya hindi mamaiksi lang yung sagot ko. Yun talaga yung tension nung, di ba, parang nabanggit ko last Sunday, no? Yung tension that God is absolutely sovereign, that everything has been predetermined by the eternal counsel of God. Malinaw yan sa scripture. Pero malinaw din sa scripture na hindi siya yung author ng sin. Malinaw sa scripture na yung lahat ng ginagawa natin, ng mga desisyon, ginagawa natin as free agents.
Ibig sabihin, hindi tayo coerced ng Diyos. Free agents natin siyang ginawa. And therefore, pangahawakan natin yung dalawang katotohanan na yon na kahit na hindi natin siya fully ma-reconcile. So hindi sila contradicting, kaya paradox sila, pero hindi din natin fully ma-comprehend how is it that everything has been predetermined, but also when we make choices, we make it as free creatures. Noong 2024, yun yung topic nung unang conference sa Pampanga, yung fettered but free. So ako yung nag-discuss doon nung tension ng sovereignty sa freedom. So pwede yung if gusto mo explore. Kasi nakita na kasi yung last visit kaya before I'm sorry sabi niya na walang tao nakaset sa same river twice. So, ibig sabihin na not matter yung babago. So, ang ibang case, may hindi naman yung mga tao, pero not yung mga tao. Well, kasi sabi ng mga modern knowledge nila na hindi yung obvious sa mga modern na tao. Kasi sa sinabi nila na yung word of God to be, yung foundation is for example, may isang sinasabi, di ba, often sinasabi ng mga tao, gusto naman yung gusto ng tao yung language, gusto sinasabi mo na for example, Helen is sabi nila na yung mga tao nagbabago. Kaya hindi mo pwede sa hindi mo. Kaya pwede na gagamitin mo. At saka sinasabi nila ng subject, totoong subject sa sentence na yun. Yung tao na nagagawa ng judgment. So, kaya sasabi mo natin na from my point of view, or I think, I'm smart. Or, you're not going to do linguists na yung itong tao na ito siya, let's say 1945, ikaw sa mga wala thought lang na kasi narrative sa case ni God parang maano siya precisely ma-represent precisely kaya naman hindi na revelation na pero kasi parang yung point na may uncertainties sa knowledge tungkol sa humans pero kay God although hindi natin siya alam fully may revelation so pwede tayo mag-precise sa language mo Hindi ako ng wow marks. Explain mo ba? Sorry. Hindi kasi diba, di ba yung sabi king of rights na mga babago yung mga bagay, di ba? Selling business. Mga tao na may tao nagsabi. Alam si John, ito yung point of view na. Pero hindi mo masabi yun with confidence kasi pwede siya magbago. Pero parang point ko lang na sa case nila na-reveal na siya. So may confidence. Yung isa pa kasi kasi 'di ba yun si Heraclitus sabi niya na yung kumbaga yung sa modern language nothing is constant but change, 'di ba? So lahat ng bagay nagbabago. So yung idea niya talaga is parang chaotic yung universe, 'di ba? Yung parang walang basically walang identity, walang being, everything is becoming. Tapos yung kanyang opponent ay si Parmenides na sa kanya naman wala talagang nagbabago. Illusion lang yung pagbabago. So, I think na yung tamang position is somewhere in the middle pagdating sa creation.
Kasi meron talagang nananatiling identity. Halimbawa, merong continuity yung identity ko kahapon saka ngayon kahit na may pinagbago na ako kahapon saka ngayon. Kaya I think hindi tayo pure being pero being pa rin tayo and becoming. So meron pa rin tayong stable identity kahit na may mga pagbabago. So ang kaibahan sa Diyos ay siya ay pure being. So yun yung So, yeah, hindi ko man sinasabi yung pero, yeah, Pero tama yung sinabi mo na because of the reality that we are also becoming, yun yung dahilan nga ba na hindi tayo stable, di ba? Pwede tayong magbago, kaya halimbawa, merong mag-asawa, sabi, hindi yun yung pinakasalan ko na di ba? So, hindi yun yung pinakasalan ko kasi sinabi niya, kasi nga may becoming. So, kung sino siya dati, pwedeng hindi na siya ngayon. So, may ganon, di ba? So, kaya ang Diyos yung pinakamapagkakatiwalaan sa mga pangako kasi wala siyang becoming. Mas, ano na, pagdating sa law, kasi, I mean, connecting it to immutability, if God's law is the expression of His will, and it seems that the law, define natin yung positive law, moral law, civil law, there is somehow a change. Paano natin may papaliwanag ko in terms of saying that it reflects God's essence, because it seems changing. Actually, yung immutability nga mismo yung basis nung isa sa mga theological ground ng perpetuity ng tinatawag natin na moral law. And isa sa dahilan bakit nadidistinguish natin between moral law sa positive law. Positive law is that ito na ikakabit natin doon sa immutable essence ng Diyos. Na ito yung expression ng kanyang moral character. Kaya hindi siya nagbabago kasi hindi nagbabago ang Diyos. So kaya bawal pumatay kasi God is a God of life, di ba? He is fullness of life. Tapos hindi nagbabago yung moral law na yun. Tapos yung positive law ay kinakabit natin dito sa drama o dito. Kasi nga, yung mga covenantal purpose ng Diyos nagpo-progress. So kaya merong mga pagbabago doon sa mga batas na tinatawag na positive, like hindi kasalanan sa Old Testament noon na hindi sila mag-observe ng Lord's Supper. Kasalanan sa atin kung hindi tayo mag-observe ng Lord's Supper as a church forever. Like I'm not talking about frequency. I'm talking about yung isang church na hindi sila mag-observe ng Lord's Supper ever because ayaw lang nila. Kasalanan yun. Pero sa Old Testament, hindi siya kasalanan kasi wala pa yung new covenant in Christ, di ba? So yung positive law, ang nire-reflect niya yung progress ng covenantal purposes. So yung immutability actually is what grounds the unchanging moral law of God. Pastor, natin i-memory yung immutability ng God kasi eternal siya, di ba? Wala siyang potential. Wala na siyang potential kasi pure act na siya. So, versus yung Chalcedonian decree na kasi sa experience ng ating Panginoon si Jesus Christ, di ba? Lumaki siya, nag-develop, he grew up in favor before God and men, tapos nag-suffer siya, namatay. Pero hindi mo pwedeng no division,
no separation, di ba? No confusion. So, confused ako. Paano mo yung i-marry yung dalawa? Kung hindi mo pwede sabihin yung Jesus lang as man yung nangyari kasi dapat daw walang separation, walang division. So, paano natin i-marry? Oh, tama yung walang separation, walang confusion, walang division, pero meron pa rin siyang distinction. So, ibig sabihin, kailangan i-distinguish pa rin what is proper to the Son's human nature and what is proper to His divine nature. So, although merong tinatawag na ano ba yun, yung idiomatic attribution ba yung tawag doon ng mga theologians na, for example, sinabi doon sa Acts chapter 20 na yung church ay binili ng dugo ng Diyos, bought by the blood of God. Well, alam natin na walang dugo ang Diyos, di ba? Wala siyang dugo in the sense na walang katawan ng Diyos, wala siyang flesh and blood, at ang may dugo, yung human nature. So, may language yung scripture minsan na dahil nga dun sa unity ng person, idiomatically, pwedeng i-apply yung description na proper sa human nature na ina-apply kahit sa divinity niya. Pero idiom lang siya. Theologically, kailangan pa rin siyang i-separate kasi hindi, dahil nga sa doctrine ng immutability, hindi pwedeng magbago ang essence ng Diyos kahit sa incarnation. So hindi pwedeng mamatay ang Diyos. Pag namatay ang Diyos, hindi na siya Diyos, di ba? So meron talaga, kailangan talaga i-distinguish pa rin what is proper to the human nature of Christ and what is proper to the divine nature of Christ. So yung mga experiences ng pag-grow, pag-mature, hindi siya pwedeng i-apply sa divine nature. So, sa human nature lang. So, hindi ko pwede ko binabayo yung Chelsea niya yung sinasabi. Applicable lang sa human nature. Hindi, proper lang siya. Dinidistinguish lang kung ano yung proper sa human nature sa divine nature. Okay, let's close in prayer. Our gracious God, we thank you for these things that we have studied and kinikilala namin muli yung pagiging limitado ng aming mga kaisipan. Subalit nawa ito ay magpalalim sa amin sa pagkamangha sa hiwaga ng kung sino ka at ano yung mga gawa. That it would foster in us deep devotion and deep awe of your character. And also, even more importantly, na makilala namin, magkaroon kami ng mas malalim na kumpiyansa sa iyong hindi nagbabagong mga layunin para sa amin na mga pinagkaisa mo kay Jesus. And that is why we can assert what has been stated in one of the catechisms of the church, that our only comfort in life and in death is that we belong to Christ. And that is an abiding comfort because that does not change. So we praise you and we thank you for these things. In Jesus' name, amen.